Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talk His Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa Department of Education, na kung saan ang current secretary po ay si VP Sara Duterte. Usapang Duterte na naman tayo no? Ganun po talaga mga kababayan, kasi malaking ano rin tong education, kasi ang apektado dito ay ang ating mga mag-aaral, no? At ang mga guro. Lalong-lalo na ngayon po kulang sa mga guro at kulang po sa mga silid-aralan. Na kung saan isa po 'yan sa mga binabatikos ng mga ito. 'Di ba? Kung hindi BP, DepEd. Kasi isa lang ang humahawak diyan. At meron pang isang babatikusin ng mga yan. Yung NTF-LCAT. Kung nasaan, co-vice chairman si BP Sara. Sino chairman nun? Di si PBBM. O di ba? Si PBBM, 3 hawak. Si BP, 3 rin. O di ba? Tapos sasabihan ni Hontiveros, tamad daw ang presidente. Trabahong tamad yung ginawang EO. Gunggong, di ba? So, punta tayo dito kay BP. Bakit natin to itatapik? Kasi may mga bali-balita dito na hindi naman na itatapik ng iba. At dito mukhang may lalabas na exciting part na kung saan yung mga gustong malaman kung saan napunta yung kanyang confidential fund. Pero sa OBP yun Di po ba? O eto, tanungin natin dito sa mga nagbalita. May naglabas po ng balita no? Pero background muna tayo ulit. Pagpasensyahan nyo na mga kababayan, talagang ito kasing ginagawa natin ngayon na mga information na kung saan related sa isang departamento ng pamahalaan, related sa isang news article, i-collate natin. Kasi ang sa akin po, mamaya halimbawa itong si News 1 may binalita. Si News 2 and 3, the same ang kanilang topic. Pero si News 1, meron siyang impormasyon na wala si News 2, wala si News 3. So, ang ginagawa natin, binabasa natin, pinagsasama-sama natin para mabuo yung balita. Hindi naman tayo reporter, hindi rin tayo kung ano man, pero tayo tagabasa ng balita at iniintindi natin kung magkatugma nga sila o sama-sama sila. So, yun ang ginagawa natin, kaya medyo humahaba itong vlog natin. No, pagpasensyahan nyo na. No? Kung ano man, salamat po sa inyong patuloy na suporta, no? At nagtsatsaga kayo sa kakambal ni Sandro Marcos. Joke lang po. No, pinapatawa ko lang kayo. So, let's proceed, no? Topic natin ay ang Department of Education, headed by none other than Vice President Sara Duterte. Siya po ang current na Department Secretary. So, yung huling-huli na iniingay nila, no, lalo na sa Twitter world, si X, ay yung kanyang pagpapatanggal ng mga over-decoration. No, lahat po ng decoration diyan, nakasulot-bit diyan sa mga dingding ng mga eskwelahan, pinatanggal niya. Even the pictures of herself, tanggalin yan. Wala dapat istorbo. Siguro sa akin lang BP ang magandang ipalagay mo dyan, yung mga symbol of patriotism and nationalism emblems. No? Tulad nung mga wall clock. Wall clock, emblem ba yan? Opo, emblem of time. O, di ba? At least alam mo anong oras na po ba? O, at least alam nila, I have 5 more minutes to go bago mag-ring ang bell. Ring my bell. Puro ka naman kalokohan, Pidol. Hindi, pinapatawa ko lang po kayo. Pero mahalaga po yung bell. Yung bell, yung oras. Tingnan nyo, ang gulo nyo kasi. Tingnan nyo sa ibang eskwelahan, di ba na-vlog natin yan? Sa ibang mga countries nga, yung school nila oras lang ang naan doon. Saka siguro, larawan ng kanilang pagiging patriot, no? O whatever. Pero, barely naked. O empty. Wala yung gagastos pa si teacher, sariling pocket money para lang madekorasyonan, iuobliga yung mga estudyante magdala ng ganito, gumawa ng ganito, no? Imbis na ipambili nila ng snacks, pagkain nila, ng magulang nila,
Oh, extra budget pa yun. Di po ba? Tama lang ginawa ni BP. Nagre-reklamo nga kayo sa kilo ng bigas na 50, tapos bibili kayo ng pagkamahal-mahal na dekorasyon para sa room ng bata? Di po ba? O ibili nyo na lang ng ulam. Pagkain ninyo. Kaysa dekorasyonan nyo to, hindi naman nagre-reklamo yung dingding. Di ba? Hindi naman nagre-reklamo yung dingding eh. Pinturahan nyo lang para medyo may kulay. Di ba? Oh, ngayon po, meron po dyan, nagsasuggest na sana, kung pwede naman daw po, sana, maski na yung mga bayani ang ilagay. Wag na! Hindi na yon. Kayo na ang mismong bayani. History na yon. Kung gusto nyong malaman, magbasa kayo ng libro. That is the one way you will able to read books. That is the one way you encourage kids na, sabi nyo, di ba, ang literacy, ang reading comprehension ng bata ay mababa. That is the one way you encourage them to read books. Kasi kung ilalagay mo dyan, Andres Bonifacio, atapang atao, aputol aganito, hindi atakbo. Aputol autin, atakbo atulin. Hindi. Nasa libro ang complete information o profile ni Gat Bonifacio. Nasa libro ang complete profile o history ni Dr. Jose Rizal. Hindi po nasa larawan. O paano pag nakita ng bata yan, alam niya ang mga bayani? Sige nga, pakisabi mo nga anong meron kay Jose Rizal. Gaganon na lang siya. Kasi bakit? Nakita lang. Hindi na binasa ang impormasyon. Sa libro, kompleto, natuto ka pa ng reading comprehension. Umunlad pa ang iyong kaalaman. Yes, Iris, it helps the visual aids. But does it give you more information? Di po ba? Punta ka sa library. Manghiram ka ng libro. Philippine history, nandun yan. World history o whatever history. History mo, lagay mo, pwede rin. Diba? Kaya ako, tama lang yung ginawa ni BP. Kung gusto nyo, lagay nyo orasan. Tapos lagay nyo dyan yung Panatang Makabayan at ang bandila ng Pilipinas magkatabi. Nasa gitna yung Pilipinas, nandoon yung flag ha, yung flag. Nasa gitna ang flag, Philippines. Yung orasan, nandun lang sa gilid. O whatever. Yung Panatang Makabayan, nasa gilid. Diba? Yun, pwede yun. Pero yung lalagyan mo ng dekorasyon ng mukhaan mo, no? Siguro maganda, BP, kung may maghihiling. Siguro, sige na nga. Pero ang ilalagay nyo diyang mukha ni Simple Talkies, ha? Di po ba? Mukha lang ni Simple Talkies ipalagay dyan sa mga rooms na yan. Ewan ko lang kung hindi kayo maburyong. Di po ba? Ayan, may nagsasuggest po daw ng ganon. Na ang ilagay sanang visual aids ay mga bayani. Ang ano ko dyan, pag pumayag si BP, magiging precursor yan eh. Pwede po ba ito? Pwede po ba ito? Di ba? Sunod-sunod na. Ganyan tayong mga Pinoy. Pinayagan mo to, dapat payagan mo rin ito. Di po ba? Anong sagot ng BP? Walay. Wala pa po. Di ba? Ito po, no? Yung mga guro na hindi susunod doon sa bare walls policy, ayon po dito sa Diario Tirada, ay kakasuhan. Yung mga hindi susunod, natanggalin nyo dyan yung mga pinagdidikit ninyo, tulad po ng mga nasa larawan na yan, kumbaga yung kanilang teaching aid materials ay nakalagay na sa dingding. Tingnan nyo yan, gagastusan nyo yan. Ano daw po sila, kakasuhan. Bare wall policy yun. Ginawang ordinansa. No? Nag-comply naman ang mga teachers. Kung hindi sumunod, syempre po, we can always say it is a violation of our rules. Hindi man tayo naghahanap talaga to penalize our teachers. Correct naman po. No? Kaya kayong mga guro, no? Magturo kayo tulad nung ginawa sa amin noon. Wala. Talagang binigyan kami ng may current events kami, libro, magbasahin nyo yan. Kasi, double purpose eh. No? Yes, visual aids helps. But, teach them how to read. No? Hindi yung pagdating sa bahay, nasa kanilang mga gadgets na lang, nasa kanilang mga telenovelas. Yes, hindi masamang mag-unwind, maglaro muna, mag-relax. And then, do your homework or do your homework first and then you can proceed to whatever you wanna do. Pero sabi nyo, daming report, di ba noon? Literacy rate, ang baba.
Reading comprehension ng baba. That's the way you do it. Tanggalin nyo dyan yung mga visual aid nyo. Let them read their books. Di po ba? Diyan, magsisimula yan. Dahil nga, di ba, ang taong palabasa, ang dami nakukuwang impormasyon, kaalaman. Di po ba? And you encourage them the habit of reading. I want more information. Magre-research sila. Pupunta sila sa library hanggang maubos nila yung mga librong gusto nilang basahin. Di po ba? Ayan. So, para naman, wala naman. Nagsitalima po ang mga teachers. Kudos po sa inyo. Pero sa Twitter world, no, alam nyo na, yung mga anti-Duterte, pasista daw po, ginawang kulungan ang mga eskwelahan. No, iyan po yung mga nagsasabi ng walang pakialam sa maaaring ipagawa pa sa mga teachers at mga mag-aaral. Gusto pa nilang mas gumastos pa ang mga teachers sa mga bidwasel na nakadingding dyan. Sabi ko nga, ang gusto ko lang na visual, sa akin, selfish ako. Ang gusto ko lang na visual aids, panatang makabayan, imposed nationalism, at yung ating bandilang Pilipinas. That's it. Maski na nga mukha ni Presidente, bawal dyan. Mukha ako, pwede dyan. Di ba? Eto, may bago po, may bago. May bago silang papayagan. Ano yun, Pidol? Ayan po sa balita ng Pilipinas ngayon, sa Philstar, variants to ng Philstar Global, Tagalog version. Christmas decors. Ay, pwede sa mga paaralan. Di ba? September 2nd yan, latest report po yan sa Filipino Star ngayon. Kasi nga lumabas na po si Jose Marichan, di ba? Berne. Whenever I see boys and girls hanging lanterns on the street, I remember the child in a manger that he sleeps. Tama po ba yung awit ko? Pasensya naman. May nagre-reklamo pa nga dyan. Bakit lang daw si Jose Marichan? Dapat pa si Idol Ariel Rivera rin dapat, di ba? Papayagan daw po ang mga Christmas decors. Pero dapat may mag-iikot dyan. You still adhere, no, to the Barewall policy. Baka may idadagdag dyan ng mga teachers. Alam nyo na, yung mga pasaway na teacher, ng mga miyembro ng mga teachers partless. Ayaw ko pong sabihin yung buo nilang samahan, nakakaburat po eh. Ayon kay DepEd spokesperson at Undersecretary Michael Wesley Powa, pansamantala lamang naman ang paglalagay ng Christmas decoration kahit wala silang nakikitang problema kung maglalagay ng mga ito sa mga silid-aralan. Siyempre, the spirit. Ay, alam naman yun na tayong mga Pilipino. Di po ba? 90% celebrating that one. Mga Roman Catholics, mga Katoliko, they celebrate that one. And some Christian groups, they celebrate that called Christmas. No? So, let them be. Respect their religious belief. Respect their religious rights. So, di ba? They also respect our religious beliefs and rights. So, magrespetuhan tayo. Nakaugalian na po yan. After that, matapos na yan, tanggalin nyo na po. Huwag nyo nang ipagpatuloy pa dahil kayo po ay makakasuhan. Sinabi po yun doon, ha? Binasa natin sa Dyaryo Tirada. Okay, eto po. Next, sa balita ng Manila Bulletin. Emerging needs contribute to accumulated backlog in classrooms and teachers. So, ano po yung emerging needs, no? Unmet targets combined with emergent needs continue to contribute to the growing backlog in basic education resources, particularly classrooms and teachers. Totoo po yun. No? Yung tinatanong ko po, yung isa kong technician dati na sabi niya, Sir, yung mga anak ko nasa private. Bakit nasa private? Ang mahal-mahal nun. Walang magagawa, sir, kasi sa public isang teacher, siksikan po sila Ha? Bakit? Kulang po ng teacher. Kulang ng kagamitan, kulang ng buildings. Di paano yan? Double work. Sir, kayod marino, sabi niya. Ganun po talaga, no? For example, sabi po ni DepEd Assistant Secretary and Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas, noted that the 159,000 classroom shortage revealed to the Senate Committee on Basic Education on August 23rd was an accumulated backlog over the years. O baka yan isisi nyo yan sa BP. O baka isisi nyo sa DepEd Secretary. It was an accumulation of backlog over the years.
Kailan lang po pumasok bilang VP at DepEd Secretary si Sara Duterte? June 2022. Di po ba? Tama, mali. O July 2022. Over the years, kahit na sino pa ang Pangulo noon, maski na yung Pangulo pa ng mga dilaw at pink, wala ring nagawa dyan sa emerging problem ng Department of Education. Doon pa nga yata lumala nung mga panahon nila. Di po ba? Kaya, kinakailangan ito, 159,000 classrooms. Wow! Ang dami niyan. Di ba? Bringas noted that yearly there are a little over 7,000 additional classrooms built for DepEd schools. O, ayan. Kaya dapat, Madam Sara, pagtuunan mo to ng pansin. No, may puso naman po yan sa mga bata. No, nanay din po ang ating VP at DepEd Secretary. O, eto pa po. Ang sabi dito, sa ulat po, no, ng Inquirer, ito mag-o-opening na po ng klase, no. As new school year opens, teachers ask, what about us? O kasi nga po, kawawa po mga teachers natin. Kailangang taasan na ang kanilang mga sahod. Yung iba dyan, sila pa ang gumagastos ng mga pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. Kasi yung pamilya din ng mag-aaral, said din, salat. Di po ba? O, sa liit ng sahod nila. Bakit ang mga politiko nag-i-increase ng sahod? Bakit hindi nyo mabigyan ang mga basic needs workers ng aumento kada taon? Bakit kayo, dyan sa government employees, ang dami nyong benefits, pero yung nagbibigay ng tama at totoong serbisyo sa mamamayan, hindi nyo mapangalagaan. Tulad ng frontliners, binigyan nyo ng aumento ang mga sundalo at pulis. Nasaan ang aumento sa mga doktor, sa mga nurses? Kaya ang daming umaalis na mga medical practitioners, medical licensees sa ating bansa. Dahil the green is greener on the other side. Tapos kung may hihingi ng aumento, sasabihin nyo pa pag-aaralan. Pero pag kayo magtataas ng sahod ninyo, okay lang. Ang taas ng budget sa ganito, yung flood control, wala naman nangyayari sa flood control. Ang taas ng budget sa ganito, pero wala naman nangyayari. Anong gagawin ng trabahante, ng mga nurses, ng mga medical practitioners, ng mga teachers? Aalis ng bansa. Kasi wala po kayong pakialam. Kaya nga nagtatanong sila, what about us? Hindi sa kanilang mga bakasyon, given yan. Bigay nyo. Hindi nyo ba alam bakit pa papaluwagan, nagbebenta ng tusino, o kung ano-ano si ma'am? Nagsasideline. Come to think na napakahirap maging teacher. Napakahirap maging nurse. Napakahirap maging doktor sa ating bansa. Ang napakasarap na buhay ay ang politiko. Di ba? Mga politiko dadakdaktang sa laki sahod. May mga allowances pa. May mga bonuses pa. Pero ang teacher, ang nurses, 12 hours a day, ginagawa ba yan ng politiko? Ginagawa lang nila, remember, yung Maharlika eh. Pero that's about it. Ilang araw na silang tatrabaho. Pasensya naman kayo. Ako, naging guru din po ako, naging professor ako sa colleges. Private po yun. Pero itong mga public teachers, mga nagtatrabahong nurses, private o public man, ang baba po ng sahod. Kaya hindi po ako, hindi ko masisisi ang mga kababayan natin na ito na mga licenses. Pero inyo, license? Dito sa Amerika, pag lisensyado ka, mataas ang sahod mo kasi ang binabayaran yung lisensya mo. Besides your skills. Correct me if I'm wrong. Di po ba? Yun, what about us? Anong sagot ng DepEd? Definitely. DepEd commits to back salary hike proposal for teachers. Ayun po ang sabi ng DepEd. Kailan? When? Pag pumuti ng uwak? Pag nagkaroon na ng kulay red ang layon? Kung ano na nababanggit ko dito eh. No? Ayaw ko kasi pong magmura eh. Ayaw ko lang magmura pero ako po'y asar na. No? When? The question is when. Parang sinabi mong mananalo rin tayo sa isang game. The question is when.
Pag lahat tayo, dedo na. Di po ba? Tama, mali. Ito pa. Sabi dyan, latest na balita sa Philippine Star ngayon. DepEd, pinagpapaliwanag sa kakapusan ng guro. Oh, tinatanong nyo, baka yung iba ayaw na lang magturo eh. Sa liit ng sahod eh. Yung iba, nag-a-apply na lang sa online magturo ng English sa ibang bansa. O kaya lumilipad na, lumalabas na lang. O, gawan nyo ng paraan. Kayo dyan sa Senado. Huwag kayong magpasa ng blame sa ibang departamento. Anong magagawa ng DepEd sa liit ba naman ang sahod ng pagiging guro? Di po ba? After 2 years ng actual training nila dyan, makakita ng oportunidad, may nagsabi na, uy, ang galing mo, dito ka na lang sa amin. Alis na siya. Di po ba? Ganyan din po nangyari sa akin eh. Pirating. Na-pirate ako. Tuturo ako isang araw, kwento ko lang, tuturo ako kasi ano po ako IT ako, nasa IT. Tuturo ako. Biglang pasok yung co-professor. Sabi niya, sir, doon sa pinapart-time ko, may opening doon. Naghahanap sila ng dito sa software. Alam ko, mahusay ka. Sabi niya, di ba? Kasi party po ako nung nag-develop ng enrollment at payroll system ng school. Sir, sige na. Sabi ko, may re-recommenda ako eh. Ha? Ba't ako napasubo dyan? Sabi ko. Hindi sir, try mo lang. Sira ka ba? Ako ang dito eh. Sabi ko, kasi ako yung expert, ako yung nagme-maintain ng system dun sa branch na. Yung 3 branch ang inaanuhan ko. Sige na sir, napasubo na ako. Siyempre, ano ko naman yun? Respeto kay professor, pinuntahan ko. Pero yun wala akong visual aid. Ang gamit ko lang chalk. Hindi ako prepared eh. Pinapunta ka agad ako eh. Kasi inaantay na daw ako. No, kailangan nila ng C. Yung C programmer na teacher. Alam ko naman yun. Ang dali-dali. Porte ko yun eh. Andun yung mga professor din sila. Sabi ko, pasensya na po ma'am. Sabi ko, biglaan to. Hinila lang ako ni Hindi, okay lang yan sir. Sabi yung ganun. Ako naman ng chairman dito eh. Anong mo, basta magkaroon ka ng presentation. Wala akong presentation, di ako handa. Pero, nandito. Palabasa kasi ako, ang dami kong binabasa ang libro dati. Explain ko, 30 minutes, question and answer portion, no? Sabi, sir, kailan ka ba pwedeng magsimula? Ha? Sabi ko, gano'n. Teka muna, ma'am. Sabi ko, teka muna, ma'am. Tingnan mo ko muna yung schedule ko. Sabi ko, panggabi ako nagturo doon. No? Hanggang sa ma-develop. Maganda po yung pero, siyempre, ambition to go to a higher, no? Ma-ambisyon po tayo, nakapunta tayo ng Jamaica. Di ba? Pinagpapaliwanag po ng Senado ang DepEd. Anak ng siopaw naman. Gawan nyo ng paraan. Taasan nyo ng sahod ang mga guro. Di po ba? Ayun po yung akin. No? Ano pang magagawa nyo dyan? Walay. Di po ba? Eto na. Punta na tayo dito. Ito po yung latest na mga lumabas na balita. COA to DepEd. Return 362 million to National Treasury. Patay. May nakuha na, may nakita ng butas. Baka ito na ang gagamitin ng Makabayang Black, no? Pinababalik po yung 362 million pesos na hindi po na-liquidate ng Department of Education. In its 2022 audit report of the DepEd, the COA said it discovered a total of 362,760,156.45 pesos cash in bank balance in central office and 9 regional offices was not reverted to the National Treasury. Nasaan yung mga pera na yan? The COA said these accounts are exposed to the risk of misuse or misappropriation of funds that could be possibly used to augment the financial requirements of unprogrammed activities and or settlement of valid obligations. So parang magiging resulta ito ng paggamit ng maling pondo. Yan. Result of audit, verification, and validation of cash accounts revealed that some bank accounts were maintained without a specific authority or legal basis, contrary to the pertinent provisions of laws, rules, and regulations. Furthermore, these bank accounts include collections, receipts from various sources still remain in the said unauthorized current accounts as standby funds and are kept available at their disposal. Ibalik nyo po yan. Ibalik nyo yan. Para po, hindi po kayo
magpagsabihan ng misuse of funds or graft and corruption. Kaya dapat kay DepEd Secretary BP Sara Duterte, pagsabihan nyo po yung inyong regional offices na yung perang yan nakalagay sa kanilang mga bank accounts na hindi ginagamit, no? Nabasa ko nga po dito para daw po yata sa mga payroll, no? Yun ang masakit para pala sa payroll, ba't hindi nyo i-liquidate ng tama? Anong ginagawa ninyo? The total of 362 million na sa ilan? Siyam na regional offices at sa kanilang central office, meaning dyan sa DepEd sa Maynila. Ibalik nyo po yan. No, kung ayaw nyong mapulaan kayo, ayaw nyong makasuhang kayo, no? DepEd Secretary Sara Duterte o BP, balik mo yan. Ngayon, ang sabi po nila, na ibalik na daw po yung mahigit na 2 million pesos sa National Treasury. Kung naibalik nyo na yung 200 million pesos, di may 360 pa. Ibalik nyo yan, no? Kailangan malaman natin yan, no? Saan nila ginagamit. Okay, eto na. Punta na tayo sa confidential fund ng DepEd. Bakit may confidential fund ang DepEd? Ayan lang po ang sabi ni BP Sara. BP Sara defends DepEd's confidential fund. Basic education is intertwined with national security. I think na-i-vlog ko na to. Ibig sabihin, piniprevent po nila yung pagpasok ng mga masasamang elemento. Sino po yun? Yung mga illegal recruiter ng terorista. Yan. Mga, syempre, para bantayan ang ating mga mag-aaral. Di ba maraming mga tertiary. Minsan hindi lang tertiary, high school, nare-recruit, umakyat sa bundok at maging kasapi ng teroristang grupo. O yan ang dahilan nila. Intertwined with national security. Para sa ating mga kabataang Pilipino na siyang pag-asa ng bayan. Ayan ang ayaw ng makabayang black. Okay? So now, ang sabi ni DepEd, nasaan yung 150 million confidential fund? Saan napunta? Latest na balita yan. DepEd, kinumpirma 150 million confidential fund kontra rebelde. Ayan. Kinumpirma kahapon ng opisyal ng DepEd na gagamitin ng 150 million confidential fund nito para labanan ang gawain ng mga terorista sa mga paaralan. Intertwined with national security for the benefit of our children. Approve ako dyan. Tama yan. Alam kong pakialam kahit na ito pang sabihin nyo. Sawang-sawa na po ako sa mga rebelding yan, sa mga teroristang yan, na walang pakialam kundi i-advance ang kanilang interest lamang. Hindi na iniisip ang magiging kapakanan ng mga kabataan. Di ba ang dami ng kabataan nagsipagmatay dyan? Ulitin ko, disadvantage ang mga babae. Kawawa po. Pag ang anak niyong babae na recruit, wala na. Di po ba? Maraming mga magulang ang umiiyak. Nakita niyo yung grupo ng mga magulang, di ba nagkaroon sila ng grupo dyan? Yung isang nanay nga, ang ganda-ganda. Ang hilig talaga sa maganda, no? Grabe. O, yan po, ha? Kinumpirma nila na yung 150 million na CONEP fund nila ay para po bantayan ng ating mga anak sa mga masasamang elemento ng terorista na siyang umiikot para po silang mga demonyo na gumaganon sa ating paaralan. Di po ba? Oh, pasensya naman. Very animated tayo. Oh, eto pa. Ito na huling-huli. Yung kaaway ni Sara, dati si Castro. Ngayon naman ito. Si TikTokers. Ha? Latest yan. Nung August 31 lang. 150 million DepEd confidential funds ilipat sa mental health programs. Sino nagsabi niyan? Si Raul Manuel. Dapat daw ilipat na lang sa mental health programs. Gunggong ka ba? Bakit? Ikaw ba? Gusto mong pumunta sa mental? Ha? Magpapa-mental ka ba? Bakit? Meron naman diyang ahensya. No? Dapat nga dagdagan mo pa yung budget Magbigay ka pa ng another 150 million sa budget ng DepEd para po mag-hire sila ng mga psychologists. Hindi yung ililipat mo yung confidential fund. Di ba? Mas gusto ko nang magkaroon ng confidential fund that protects my children from
this menace of the society ng mga rebelde. Ngayon, diskarte na po yan ng DepEd, paano nila pangangalagaan ang mental health ng mga bata. Dapat merong mga psychologists, 1 or 2 sa mga schools. Di ba? Hindi yung gagamitin mo ang pondo ng DepEd confidential funds. Dagdagan nyo pa yan. Itong mga makakaliwang grupo na to, naghahanap lang ng dahilan yan, pero hindi po sila concerned sa inyong mental health ng mga anak ninyo. What they are about is to just malign. Make this Sara Duterte a villain for everybody. Kasi bakit? Lumabas na naman po ang survey. Number 1 na naman ang BP. Sa among the top performer sa gobyerno, hindi nila matanggap na ang kaaway nilang Duterte ay patuloy na namamayagpag sa pagsisilbi sa taong bayan, kasama ang Pangulong Bongbong Marcos. Kayo mga kababayan, papayag ba kayo na ilipat yung 150 million DepEd compi sa mental health? Paano pag walang confidential fund? Wala yung mga parang mga secret agent. Di ba? Gusto nila yan eh. Para walang pondo, wala nang i-hire. O, ano mangyayari? E di lalong mababaliw ang anak ninyo. Hindi lang pagkabaliw ang mangyayari sa anak ninyo. Baka ma-end up pa sa hukay. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Nakita nyo na ang mga reports niyan. Ito kabataan na enkwentro, dedo. Malalaman mo, 21, 23. Hindi pa umabot ng 30 ang edad, dedo na. Mas malala pa yan sa mental health. Bakit hindi nyo na lang dagdagan ang budget ng DepEd o di kaya magkaroon ng specific plan ang DepEd para sa mental health? Bakit mental health lang? Ang daming problema. Pagawa ka ng school. Mga gamit sa school. Feeding program. Bakit mental health? Marami bang nababaliw sa atin? Di po ba? Kaya nababaliw dahil sa inyo Manuel Dahil kayo ay propagator ng mga fake news. Ano yung fake news niya? Nabawi na ba ang saba? O, di ba fake news yan? Fake news yan! Hindi po saba ang binabawi, saba. O, sorry. O kayo, anong mga kababayan masasabi nyo? Dapat ba ilipat ang 150 million confidential fund ng DepEd sa mental health program ng DepEd? O dagdagan nyo ang budget nila? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.